Ito na naman nga guys yung sinasabi ko sa inyong biglaan na rides na babalikan namin sa may Tanay. Dinaanan nga ako dito ni Papa Joseph sa may bahay para puntahan daw namin ulit yung aming pinuntahan nung nakaraang ride, which is boundary ng Tanay Rizal at ng General Nakar. Binaybay na nga namin yung kahabaan ng C6 Road. Kasama ko yung kapatid ko at si Papa Joseph nasa harapan ko. Pareha sila naka Raider 150. Dumaan nga rin kami dito sa may Yat-Yat pagpapunta at pag uwi Taytay na. Binaybay nga namin yan dahil kailangan namin makapunta sa may Angono o Angono Rizal dahil naghihintay daw yung ibang tropa ron na sasama sa rides. At pagkarating nga namin dito sa may gasoline station sa may Angono Rizal, dito na namin naabutan yung ibang tropa namin na naghihintay sa amin. Meron nga rin dito dumating guys na joyride at wala daw siyang booking kaya sasama na lang daw siya sa amin. Sheesh! At may humabol nga rin dito guys na Food Panda ay wala rin daw siyang booking kaya sasama na lang din daw siya. Nauna na nga pala ako sa kanila ng kaunti dahil may konting traffic jam dyan sa may bandang Angono. Paglagpas ko nga ng stoplight hinintay ko sila. At nang maabutan naman nila ako, sila naman yung pinauna ko. Halos lahat nga nung dinaanan natin nung huling biyahe natin sa may Tanay dadaanan pa rin natin ngayon katulad dito sa may Binangonan. Pero may isang way pa kami dinadaanan kapag sa Antipolo kami dumaan. Yun yung Teresa. Meron din dong Sigsag Road. Or kung gusto mo naman na medyo long ride sa Marilaki ka dadaan. At isa pa tong daan na to na nagpapagaan ng aming biyahe, itong Diversion Road ng Cardona. Dahil pag akit mo nga dito konting liko-liko lang makakarating ka na sa may Morong Rizal. May madadaanan ka nga rin dito mataas na bahay na kapag pumasok ka sa loob nasa labas ka na ulit sa sobrang nipis. Kaya shoutout sa may-ari. At kung makikita nyo nga dito medyo pababa na kami. Bago nga kami lumiko madadaanan kami ditong Hugis Sprocket. Ayan, kakaliwa kami dyan. Huminto muna nga kami dito saglit dahil may ginagawang kaunting kalikot itong mga tropa. Bakit daw ayaw gumana ng reverse ng motor niya? After nga nila magkalikot ng motor umalis na kami sa pwesto na yan. Sa mga nagtatanong nga kung paano sumali sa grupo namin, madali lang yan. Dapat ikaw may magandang trabaho na full time, yung walang day off tapos kami na magsasabi sa'yo na wag ka nang pumasok. Joke lang! Madali lang sumali sa grupo namin guys, basta madali ka lang mayaya sa mga biglaan na rides tulad nito. So back to rides na tayo guys. So pagdating namin dito sa may Morong, ibabaybay na namin itong kahabaan na to. At shoutout nga kay Papa Ronnie na nagdala sa amin sa may Agus River. Ayan, makikita mo yung pangalan mo nasa tricycle. Hindi ka nakasama ngayon, call. At huminto na nga kami dito guys dahil dito na kami kakain. Bumalik nga kami dito sa may Box Lomi, Batangas. Dito lang yan sa may kahabaan ng Morong. Nakita ko pa nga dito yung sticker ko na yan. Hindi pa nadadagdagan ng ilalim. So hindi na nga natin patatagalin, no? So pagdating ng order namin, hindi na nakapaghintay ang isa natin tropa. Sumubo agad kahit mainit pa. And after namin kumain, tayo-tayo muna sa Gedli para bumaba ng kaunti. Then gear up na to the third power. Tapos sayaw lang ng konti, tapos larga na agad. Let's go! Andito na rin nga pala tayo guys sa may Tanay. Babaybayin lang natin yan hanggang sa makarating tayo sa may crossing ng Sampaloc sa may Itaas. At dito na nga yung sinasabi ko dahil dito na nga kami mamamalengke. Para pagdating namin sa may river meron kaming lulutuin. Habang hinihintay nga naming mamalengke yung mga berna bumili muna ako rito ng mais kay ate. Para pagdating namin doon sa may venue may ngangat-ngatin ako. At meron nga rin kami ditong isang tropa na nagiging lokal kung saan man kami humihinto dahil nagmumukha siyang tagaron lang. Kanina naka-riding gears lang yan, ngayon nakapambahay na lang. Inabot na nga rin kami ng dilim dito guys dahil alas 4 na kami umalis sa may Taguig. After nga namin sa palengke, nagbiyahe na kami ng about 10 to 15 minutes hanggang sa marating namin itong kanto na lilikuan natin papunta sa may Sitio Manggahan. Ito rin ngayon dadaanan nyo kapag pupunta kayo sa may Daraitan River. Mahaba nga rin yung babaybay nyo ditong sementado bago nyo marating yung maraming off-road. Pagpasok nga natin dun sa may kantong nilikuan natin patungo rito, kailangan pa nating gumugol ng halos 1 oras para lang makarating doon sa mismo nating pagpaparkingan ng mga motor. Dahil mahaba-haba pa nga yung mga daanan dito na hindi pa nasisemento, kaya medyo tatagal yung biyahe mo pag dito ka dumaan dahil kailangan mong kumembot-kembot para ilagan yung mga lubak na malalalim dito. At inabutan na nga rin ako ng emergency kaya pinainom ko muna ng Emperador itong motor. Buti na nga lang may nagtitinda rin dito ng mga gasolina in case of emergency. Narating na nga rin namin ito guys na pagpaparking nga namin. Dito na nga rin namin iiwan yung mga helmet namin dahil kailangan pa namin maglakad ng 15 minutes para marating namin yung aming pupwestuhan. Ito nga guys na pinagparking nga namin sakop pa to ng Tanay Rizal. Halos boundary na rin kasi ito guys ng Rizal Province at ng Quezon Province. Nag-ayos muna nga kami dito ng mga bibit-bitin namin bago kami umalis. At nagsuot na rin kami ng mga pambahay. At yung paglakad nga namin guys ng halos 15 minutes nadating na namin itong Manggahan Hanging Bridge kung hindi ako
nagkakamali. At itong tulay rito ang nagkokonekta sa dalawang probinsya na Tanay Rizal at General Nakar, Quezon Province. At pagkarating nga namin dito guys sa nag-iisang kubo, nag-asikaso na muna kami ng aming mga gamit. At nagtayo na nga rin kami dito ng mga tent na dala namin. At kung pupunta nga rin kayo rito at wala kayong tent, pwede kayo mag-arkela dito kay tatay. Good for 2 person nga lang yung pinaparent ni tatay dahil wala daw siyang malaking tent para sa panggrupo. Siya rin yung may-ari ng nag-iisang kubo rito. Lumusong na nga agad yung dalawa namin tropa dahil ligon-ligo na. At itong isa naman isi-safety niya daw itong mga dala-dala niyang alaga. After nga niyan nag-asikaso na yung mga berna ng mga rekado para sa mga lulutuin naming ulam. Habang itong kapatid ko nanguhuli ng talangka, marami naman siyang nahuli. At habang nagluluto nga ito si Papa Moner, nagja-jamming na rin ang ibang tropa. Adobong manok nga pala yung isang niluto ng tropa natin for tonight's video. Tsaka piniritong ulo ng pating. At bago ko nga tapusin ito guys video natin, isishare ko lang itong flashlight na ginagamit namin tuwing nag-overnight camping kami ng tropa. Ayan, kung makikita nyo, kaya niyang maliwanagan yung mga shokoy. Napakalakas na ito guys at napakakunat ng battery. Malawak din yung sakop ng liwanag. Search mo lang sa may TikTok, Papa Lens. Makikita mo na yung link nito. At bago ko ulit tapusin itong video guys, ipapakita ko sa inyo yung itsura ng lugar dito kapag maliwanag. Lalagyan ko na nga rin ng nakaka-relax na background music para sa inyo. In 3, 2, 1. Wap 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 wap. Wap 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 wap. Okay, bye-bye.